Blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. Welcome to UCC Cadiz, where we explore the timeless messages that illuminate daily life. In Matthew 13:16-17, Jesus lifts up two simple truths. To truly see and to truly hear is a gift and a responsibility. What does that mean for us today? But blessed are your eyes because they see, and your ears because they hear. For truly I tell you, many prophets and righteous people long to see what you see, but did not see it, and to hear what you hear, but did not hear it. Here, we'll unpack what it means to listen with intention, to observe beyond the surface, and to live with a curious, teachable heart. Each week we'll explore practical faith, thoughtful questions, and real-life application. Expect approachable explanations, relatable stories, and actionable tips on how to cultivate attentive listening, ways to apply timeless truths in modern life, discussion prompts you can use with friends and family. If you're ready to see more clearly and hear with meaning, hit subscribe, ring the bell, and join the conversation. Let's grow together in what we see and what we hear. Welcome to UCC Cadiz, where insight meets everyday faith. I will be honest sa paghambal sa inyo sa sining nga kamaturan. Nga sa sining katapusan sa kapanahonan, sino ang mga tao kaangay sa panahon ni Kristo Jesus nga mga bulahan kag malipayon? Hindi bala ang mga tao nga ginkilala naton nga mga bulahan kag malipayon, amo ng mga tao nga may mga kwarta, amo ng mga tao nga may mga pudir sa gobyerno, amo ng mga tao nga may mga posisyon sa sining nga kalibutan. Pero in reality, hindi na sila amo ang matuod nga bulahan kag mga malipayon. Kay sa panahon ni Kristo Jesus, ara na nga mga klase sa mga tao. Ara na ng mga political leaders. Sa panahon ni Kristo Jesus, ara na ng mga emperor, ara na ng mga prokonsul, mga gobernador, kag mga senador sa well-organized nga Roman Empire. Pero way nagtudlo si Giniso sa ila nga kamo ang bulahan. Siling pa niya, wala nagtudlo sa ila nga ini nga mga tao amo ang bulahan kag tuod nga malipayon. Kundi iya gitudlo ang iyang mga apostoles. Nagsiling siya, kamo ang matuod nga bulahan kay nagsunod kamo sa akon. Palagpakan na ito. Ito sis, ang matuod nga bulahan utod. Ining mga tao nga nagtuon sa pagsunod sa Ginoo. Ano man na siya kapigado, ano man na siya ka-hindi wilnon sa sining nga kalibutan, ano man na siya kagitawag, wala nakilala sa sining nga kalibutan, pero in the sight of God, in the sight of the gracious, loving Heavenly Father, imo makita iya, amo na sila ang bulahan, tungo kay nagsunod sila sa isa nga ginpadala niya sa sining nga kalibutan. Pagpakan na ito na Ginoo. Kagdayon, kung imo tanaw, siling pa niya, kay nakakita kamo kag nakabati. Sa dira nga magsunod ka sa Dios, mag-alagad ka sa Dios, magsimba ka sa Dios, one of the question nga imo ipamangkot sa imo kugalingon, sa akong pag-alagad sa Dios, may nabatian ayang ko. Everybody say na. Sa akong pag-alagad sa Dios, may nabatian gid bala ko? Nakabati gid bala ko nga ang Ginoo naghigugma sa akon? Palagpakan na to na Ginoo. Naka-experience bala ko sa kaluoy sa Ginoo? Naka-experience bala ko sa grasya? Ang akon bala nabatian nga grasya gugma kag kaluoy, akon bala ni nakita kag nahikap kag na-experience.
Kay balubla ka mo magkauturan. Kung sa imo pag-alagad sa Dios, may mga porsyento sa pangduha-duha. May mga porsyento sa uncertainties. Bisag 15% na lang na dugangan na sa panulay sing 85% agud makagraduate ka sa pagka-indi matinumanon sa Dios. Pagpakan na ito na Ginoo. Kung may gitawag ka nga 20% nga din imo makita iya pangduha-duha, hindi pagka matinumanon sa imo pagsunod sa Dios, dugangan na sa panulay sing 80% agud nga makumplito nga hindi ka gid mapuslan sa Dios. Pagpakan na ito na Ginoo. We must be honest. Tandaan naton nga diin ang aton topic, hindi ni kay gitawag ya para sa akon may maayo pa nga simbahan kay sa aton diri. May mga maalam pa nga simbahan labaw kay sa aton. May mga well-known pa nga simbahan diri sa Cadiz nga diin labaw pa kay sa aton. Pero ang isa ka butang nga malipayan nakon amo ni. Ang aton ginatun-an hindi ni kay gitawag doktrina lang. Ang aton ginatun-an hindi lang kay gitawag yang information lang kag pag-encourage lang nga magpadayon ta pagka-Kristohanon, kundi ang aton gitun-an ang mga nauna sa aton nga nakapakikita na sa Dios nga aton gialagad. Pagpakan naton na Ginoo. Ang aton gitun-an ang gitawag ang tilon nga gibuksan sa Ginoo, ano kita kung wala na ta sa lawas. Ang aton gitun-an tungod kay imo makita, I would like to be honest, we can eat together, we can sleep together, but it is very impossible to die together. Kamo nga pamilya pwede kami katulog, imo makita upod kamo. Kamo nga pamilya pwede kamo ka kaon upod kamo. Kamo nga mga pamilya pwede kamo kalagaw-lagaw upod kamo, pero hindi ko nyo pagpapatiha nga magdungan kamo kapatay. Ulot-ulot kamo nga mapatay. Entonces, ang aton gitun-an preparation to meet by God. May maunaman sa aton, may maulihi man sa aton. Imo makita, it doesn't matter. Preparado ta, tugo kay nakahibalo na ta sa nauna nga mga tao nga nakapakikita sa Dios nga naghatag sa asing kabuhi. Palakpakan na ito na Ginoo siya. Hindi na ta mainto. Hindi na ta intuon nga din imo makita pagkapatay na ton. Kunan na ta gitawag iya nga pamisahan na ta kag maluwas. Hindi na ta pag-intuon nga diin imo makita wiskan ka lang sige tog bindita kag dayon magsulod ka na sa langit. Utod kag abyan wala na sa Biblia. Tungod kay ang kaluwasan, it is a personal encounter with the Lord Jesus Christ. Kinahanglan may kaangtanan ka kay Kristo Jesus. So therefore, one of the basic, one of the most important topic in redemption is mystical union. Amo ang pagtapik sa Ginoo nga makasarang sa pagluwa sa ato. Amo ang principle of attachment. Amo ang principle of detachment. Nga samtang magatapik ka sa Ginoo, may giyamar ang Ginoo sa imo. Siguro hangtod karon way di mo gihatag. May gipangayo ang Ginoo sa imo. Sabi mo lang, kita na kon may mga asawa nga nagibi. Kag nagpalapit sa ako. Mga 10 anyos, mga 20 anyos, may gipangayo sa siabana nga way gid gihatag. Kangay sina Ginoo. Sa dira mag-alagad ta sa Dios. Sana masiling ka, Lord, gusto ko nga magsunod sa imo. Gusto ko nga mayin bulahan, kag gusto ko makakita sa gusto na ko nga makita dira sa imo kinaiya. Gusto ko makabati sa pulong mo nga din nagatuhop sa akong tagipuso.
Hindi ni mahimo. Sa gipangayo sa Dios sa aton, nahatag bala naton. Ikaw nga ginikanan, masugot ka kag sa indi sa dugay niyong updanay sa imo kabataan, may gipanghayo ka sa imo kabataan. Nga tani sa indi ka pamapatay, mahatag sa imo kabataan sa imo. Pero ang pamangkot, nahatag bala sa kabataan ang imo gihandom nga diin imo dawaton sa indi ka pamapatay? Kung nagakinahanglan ka pagrespeto sa imo kabataan, nahatag bala sa imo ang pagrespeto? Kabalo bala ka mo makauturan, kaangay sila ang imo relasyon sa Ginoo. May mga giayo ang Ginoo sa'yo. May magialungay ang Ginoo sa'yo. Kasi isa sa aton may giayo ang Ginoo, gusto niya nga ihatag naton. Kag isa sini ang matudtod nga pagsunod sa iya. Isa sini ang matudtod nga pagpangamuyo. Isa sini ang matudtod nga pagsimba. Isa sini ang matudtod nga pagpalapit sa Dios. Ang pamangkot na hatag bala na. Kay imo makita ining mga tao nga nakikita sa Dios, sa way pa sila kuhaa sa Dios, nahatag nila ang gipangayo sa Dios. Pagpakan na ito na Ginoo. Kagdayon, tukinhatag nila ang gipangayo sa Dios, diin man sila matapos sa prisuhan man, diin man sila matapos sa ilag gitawag yak lugar nga din kwaon ng ilang kabuhi. Kangay kay Apostol Paul natapos sa prisuhan kan siling siya. Para sa akon, nagakabuhi ko kay Kristo Jesus, kag para sa akon ang kamatayon, amo na ang kadalagan. Pagpagan na ito na Ginoo. Amo balani ang mitlang sa mga tao nga kadalagan sa panahon nga kuhaon na sa Ginoong imo kabuhi? Hindi. May nakita ko nga mga parinti na kon nga din imo makita iya gibutang sa gitog lungon, for me to live is Christ and to die is gain. Pero imo makita iya puro sila gapang duha-duha, puro sila way kasiguruhan, puro sila daw paistaronan lang nila ang bangkay sa ilag gitog mahal sa kabuhi dito sa simbahan. Tukay sila mismo hindi kasiguro, bisan pa ang napatay hindi kasiguro kung ini nga kabuhi at tubala sa langit. Pero kita lain, kung masiguro ta, bisan pa kung waay na sing kumital, bisan pa kung waay na mag-upod sa aton sa sementeryo, imo makita siguro ta ng isa nga aton gialagad hindi na magbiya sa aton. Plapakan nato na Ginoo. Kagdayon, ang binuhatan kapitulo 9 versikulo 7, importante gid nga gitawag may mabatian ka kag may makita ka. Kay kung mag-alagad ka, sulod ka sa simbahan, guwa ka sa simbahan, kag wala kasing may makita nga maayo sa imo pag-alagad, hindi ka gid kasustener. Kasustener ka man, pero palay-palay ka nga klase sa tao. Hindi ka mapuslan. Ini nga kamatuuran, bagay na ito pamalandungan. Wala gid sing may nakatingog sa mga kaupod ni Saulo. Nagtindog lang sila kag naurungan. Nakabati sila sang tingog, pero wala sila sing may nakita. Damo sa mga tao karon imo makita makauturan sa Christianity, nakabati na sa wali. Hindi na gitawag ya gutom sa wali. Tungod kay imo makita kung magkadto na sila sa merkado, may gawali. Kung magkadto na sila sa simbahan, may gawali. Kung imo makita ya diin na sila maglakat, makabati sila wali, bisan paara gani sila mga cellphone. Pero ang pamangkot amo ni, ang wali nga nabatian nila, nakita bala nila sa eksperyensya. Pwede ka nga makabati sa nami nga pagkaon. Pwede ka makabati sa gitawag manami nga pansit. Pero damo ang nakabati
sa nami nga pagkaon nga iya na pamatian sa mga advertisement, pero hangtod karon way katilaw, way kakita, way ka tilaw kung ano na kanami ang iya nga batian. Utod sa Christianity, hindi magpabilin nga sige ka lang pamati. Hindi magpabilin nga sige ka pamati sa kaluoy sa Dios. Hindi na makabulig sa imo. Bisan adlaw-adlaw ka pamamati sa wali sa kaluoy sa Dios. Bisan adlaw-adlaw ka pamamati sa wali sa grasya sa Dios. Bisan adlaw-adlaw ka pamamati sa paghigugma sa Dios. Kung hindi ka kalambot nga makita ka maka-eksperyensya sa paghigugma sa Dios, way pulos ang imo na pamatian. Palakpakan na to na Ginoo. Pero kung sa namati ka sa kaluoy sa Ginoo, kagdayon sa dira nga diin ara ka sa sitwasyon, nga diin ital-ital nga sitwasyon, nagmasakit ka, ara ka sa panahon nga hapit ka na madisgrasya, kagdayon masiling ka, Lord, kaluy iko, kagdayon nag-abot ang kaluoy sa Dios, isa na ka matahom nga diin, isa na ka matahom nga eksperyensya nga hindi makambyuhan sa kwarta, tukay ang imo na pamatian nga kaluoy, imo nakita kag imo na eksperyensyahan. Palakpakan na to na Ginoo. Everybody say, amuni ang kulang sa modern Christianity. Ang napamatian, waay nakita, waay nahikap, kagway na tilawi. Kaangay sining mga upod di Apostol Paul, nagtilindog lang kag naurungan, nakabati isang tingog, pero wala sing may nakita. Pero si Apostol Paul lain, hindi lang kay nakabati isa sa tingog, hindi lang kay gitawag niya, nakita niya ang Ginoo, kundi imo makita niya, nakalambot siya sa pinakatahom, nga nakapamangkot sa iya nabatian, kag nakita, kag siling si Apostol Paul, sino ka Ginoo? Siling ang Ginoo, ako si Jesus. Ito sa mga tao nga nakabati, kag nakakita, pwede na sa ka-question, kag pwede na si ansiran sa Ginoo. Palakpakan na to na Ginoo. Sino ka Ginoo? Silang Ginoo ko si Jesus. Nga imo ginahingabot. Ikaduha nga pamangkot niya, ato na ginabalik-balik agod nga maundan gid ang aton balatyagon. Ano nga kun himuon? Silang ang Ginoo, amo ni himuon mo. Kung imo lang tao na kasaysayan sa nagisugo siya sa himuon nga pagkadtuon sa ito nga lugar, waay na si Apostol Paul nagkaon. Nagpuasan na siya. Nagpaintindi may mga butang siya nga gi-contribute. May mga butang siya nga giamot sa ipahimo sa Dios. Kapalo bala ka mo mga kauturan nga kung ang isa ka grupo mo makita magministeryo sa aton madomingo, hindi kay way na siya iamot, hindi kay magpabaya lang na siya, hindi lang na kay gitong malipay siya nga ari diri mag-back up, ari diri magsung leader, hindi lang na amo. He has something to contribute. Nga kung siya ang magdumala sa panahon sa Domingo, siya magdumala panahon sa Huwebes, siya magdumala panahon sa Biyernes, imo makita, magpatay-patay na siya sa pagpangamuyo, mag-ayo na siya nga kung siya ang gamiton sa Dios, ang presensya sa Dios, mag-inaara sa katungan. Palakpakan na to na Ginoo. Nga we can experience supernatural. Nga ang presensya sa Ginoo nag-manifest. Hindi ko gitawag iya nga as your pastor, may kumasaka Chris Pulpito during sa praise and worship. Pero nagsaka ko tungo kay gusto may i-remind ang Diyos sa aton nga ang makapaumpaw sa aton utod, ang makapaumpaw sa aton gitawag ya problema, ang makapaumpaw sa aton gitawag ya mga gibatyag, ang makapaumpaw sa aton discouragement, ang makapaumpaw sa aton uncertainty sa sini nga kalibutan, hindi kay gitawag doktor lang
good kung gigamit ang Dios nagamit ang Dios doktor, nagamit ang Ginoo sing mga bulong, pero ang labaw nga makapaumpaw sa aton, nga mabatyagan naton ang grasya sa Dios, mabatyagan naton ang paghigugma sa Dios, mabatyagan naton ang kaluoy sa Dios, nga sa tunga sa mga butang nga aton ginaantos, ang Ginoo wala nagapabaya, willing sa pagsapnay kapag atipan sa aton. Utod kagabihan, we must be honest about this. Ulang taon na. May mga tao nga igo lang na urungan pero ay kinakita. Kag hindi lang na amo. Amo na aswiguon, studying sa mga tao nga naka-encounter sa supernatural, aton gitawag lang taon anong diferensya nila sa mga tao nga din wala naka-encounter. Ang Daniel chapter 10 verse 7. Ako lang gid paskugunta, ako lang gid ang nakakita sadto nga palananaon. Ha? Ano si Daniel? Si Daniel nagpuas, si Daniel nangamuyo, inadlaw ang iya pagpalapit sa Dios. Kag ang girigalo sa Dios nga may nakita siya, nga may nakita sa iban. Everybody say man. Di ba itong pagbasa? Nangamuyo ko sa Ginoo nga masudlan ta sini nga kamaturan. Kay waay pagliwat ang isa ka tawo kun way siya nakita, way ang iya nabatian, hindi manaog siya makita. Tungod kay ang salaya, pirmiya ni makita, pirmiya ni mapuslan, pirmi ni nagupod sa iya. Ito is to counter sa sala, to counter the things of the world. Kinahanglan mahibalo ka, nga may makita ka, kag may nahikap ka, kag may na-experience ka, ang labaw sa dimension sa sala. Palakpakan na ito na Ginoo. Siling Padre, ako lang gid, mas kugunta, ako lang gid ang nakakita sa ito nga palananaon, ang akon mga kaupod, wala nakakita sini. Utod kagabihan, abi mo lang, I would like to be honest sa inyo. Nga sa inyo panimalay, hindi ka mo tanan, ari diri. Diin ang iban sa inyo panimalay, ato sa inyo balay. Diin ang iban parte sa inyo panimalay, ato galagaw-lagaw. Diin ang iban parte sa inyo panimalay, wala rin sa simbahan. Kag isa ka butang, encourage na kung sa inyo. Pasalamat kamo nga may nakita kamo nga wala nakita sa inyong mga kaupdanan. Palakpakan na ito na Ginoo. Kay ang hambal sa Biblia, ako lang gid ang nakakita sa ito nga palanaon. Ang akong kaupod wala nakakita sila, pirugin kulbaan. Everybody say amen. Ang mga tao nga wala kakita sa grasya sa Ginoo, ang mga tao nga wala katilaw sa kaluoy sa Ginoo, ang mga tao nga wala katilaw sa pagigugma sa Ginoo, sining katapusan sa kapanon amo nang una makulbaan. Palakpakan nato na Ginoo. Sino ni mga tao nga gakakurog panahon sa linog? Sino ni mga tao nga siling pa sa Biblia, siling pa ni Ginoo panguyapan sa sining katapusan sa kapanahonan, nga magapaabot sa matabo nga makangilidlis kag makalilisang sa kalibutan, ining mga tao nga diin way nakita nga kaluoy, grasya kag paghigugma sa Dios ila kabuhi. Everybody say amen. Amo na pasiling ka nga gasala na, imo makita gasala na puro na lang sa way paglinog, imo makita hadlag kinasadya, hadlag dinagyang, pero pag abot sa linog na puro lang praise the Lord, na puro na lang Ginoo, Ginoo, Ginoo. Nga gikulbaan tungod kay way nakita nga maayo sa way panag-abot ang kalamidad. Pero sa mga tao nga diin adlaw-adlaw gisagod sa Ginoo, adlaw-adlaw gintatap sa Ginoo, adlaw-adlaw wala pabay sa Ginoo, kag adlaw-adlaw nga nagapangamuyo sa kagahon kag sabat sa Dios, ano man nga uyog sa sini nga kalibutan, hindi na gitawag mahadlok, tungod kay maisa nga labaw kay sa linog, maisa nga labaw kay sa bagyo, maisa nga labaw sa tanan nga kalamidad sa sini nga kalibutan, kag amo na nga Dios ang nagtugas sa tanan nga mga butang. What a wonderful revelation, brothers and sisters. What we need.
Kinala mahibaluta, ang hambal sa Biblia sa Hebrews, whatever things that can be shaken will be shaken, so that ang tanan nga mga butang hindi mauyog magapabilin. Sino hindi mauyog ng mga tao? Ang hindi mauyog ng mga tao, amo ning wala nagabuhi sa pag-uyat sa Dios, palakpakan nato na Ginoo. Amo ning mga tao nga din wala naga pangduwa-duwa sa hambal sa Dios. Wala naga pang-alang-alang nga dihin sa panahon sa kagabion hindi matulog kundi magpangamuyo kag magpasalamat, kag panahon sa kagabion nagamata sa pagpasalamat sa Dios, kag panahon sa kagahon sa hindi pa maghimo sa mga butang nagadayaw sa Dios kay nakahibalo siya nga hindi siya ang nagbuot kung saan siya maghalin sa sini nga kalibutan. Hindi siya ang nagbuot siya kabuhi, may isa nga nagkontrol kag iniamo ang Dios. Tama. Sino ang gikulbaan karon? Sino ang gikulbaan? Paglinog niya, grabe ginuha sa mga tao. Ang mga nami balay, gibiyaan niya ibalay. Kapin pa ang 3 kandana. Utod kagabihan. We must be honest about this. Ang imo balay, nga imo na gisaligan, biyaan mo na kung mag-abot ang panahon nga tawgon ka sa Dios. Pagpakan nato na Ginoo. Ano nga ba sa Biblia? Gikulbaan sila kag nagpalanago tungod sa kadlok. Nago. Panahon sa lidog, di pagigan ito tama, nago sa lamisa. Ara pa, gikulbaan na ang tao tungod kay imo makita siling pa sa mga gitawag sa West Valley Fault balada ko no. Ang Visayas giniigo na. Ang gitawag ya Mindanao giniigo na. Ang gipaabot nga iguon ang Metro Manila. Kabay pa nga may ara sa Manila nga mga utod na ton bisan hindi sa aton grupo nga diin sa karon nagaamat-amat na palapit sa Dios. Tungod kay kung hindi kaway karelasyon sa Dios, kulbaan ka gid. Ang way nakita, ang way nakakita, amo ang gikulbaan kang nagpalanago tungod sa kadlok. Everybody say. Pero ining isa nga nagapalapit sa Dios, ining isa nga nagpuas, gikulbaan bala? Wala. Tungod kay ang nagpakikita sa iya nga personalidad kasarang sa pagluwas sa iya. Plakpakan nato na Ginoo. Makato kita dugangan naton agud nga makuan naton. Ano ang hambal sa San Juan kapitulo 12? Baskugon ta. Amuna nga before naton giniidug ang mga supernatural encounter aton anay gibutangan nagpost kita for a while agud nga maintindihan ta. Kay bisan ano naton tuon sini, anong tuon naton sa 70 elders nga nakikita sa Ginoo upod kay Abiho, upod kay Aaron, upod kay Moses, kung hindi ta way ta makita. Parehas la nila pa isa to na. Paabuton bala naton nga ini nga mga butang i-remind sa Ginoo inang himumugto na ta. Hindi. Kinahanglan ini nga mga kamaturan mag-activate sa aton pangunahuna kag tagipusoon as preparation nga kung ano man ang matabo kabalo na ta sa aton kadtuan. Plakpakan nato na Ginoo. Hindi naton palagpatan. May isa ka maalam nga turista nga manggaranon, siling pa niya gusto ko mukadto sa isa ka lugar.
kagusto mo kumusuhol sa isa ka tourist guide nga diin makalambot ko sa tunga lugar. 3 ang nagpresentar. Ang isa nagdala mapa. Siya, sir, matultulan ginatong lugar. O, may mapa ko nga dala. Siling ang turista nga magaranon. Siya, basi kung sala ng mapa mo. Kaya wa man na mo natistingi, gihatag bala na sa imo na. Hindi maka nag-ubras mapa. Hindi na kon isugal ang akon biyahe sa imo. May isa po nagpresentar, sila pa niya, sir, sa imo kadtuan nga lugar, hapit na ko nakalambot sila. Siling ang turist, hapit ka lang, way kagid kalambot. Pero kasi gitawag hapit ka lang mabuang, pero way kagid nabuang. Hindi ko magbaton sa inyo. Hindi na ko isugal sa hapit. Kay mabiktima ko sa hapit anay. Pero may isa nga nagsili. Sir Arico, siguruhon ta ka nga makalambot ko. Makalambot kagid. Siling ako, paano mo masiguro? Sir, dira ko na tao sa sina nga lugar. Swito ko sina nga lugar, dira ko nagdako sa sina nga lugar. Gani, bisan diin ta kaiagi, makalambot kagid sa sina nga lugar. Kabalom lang ka mo. Nga ini nagpasalig ng mga reliyoso, ng mga leader, sila ni T.C. Russell, sila ni gituhog nga ini sila sa gituhog imo makita iya sa Mormons ining gituhog nagpasalig-salig nga diin mga nagkilala nga sila mga Dios way gini kalambot pas langit way gini istorya lang na pero aryo ang imo gitapikan laini siling pa niya nanaog ko halin sa langit agod nga dalon ka sa langit palapakan na to na Ginoo. Hindi pag-isugal ang imo. Hindi pag-isugal sa imo makita kung magkato ka sa simbahan, si San Roque, sila San Vicente, gatudlo sa langit, uwi pa na sila dito. Ang siguruhon mo, ang ilagi alagaran nga Ginoo, ang ilagi na simba nga Ginoo nga nanaog halin sa langit agudal unta pakadto sa langit. Amuna nga indi si Buddha, indi si Muhammad, indi ning mga religious leader nagsiling ako ang dalan kamatuoran kakabuhi. Wala si bisan makadto sa bisan makakadto sa may kundi pagi sa akon. Ito says ang pagkadto sa langit, ang pagkadto sa kabuhi nga wala sing katapusan, amugid ang pag-establish intimate close relationship sa isa nga makaluwas nga halin sa langit na patay gilubong kag nabanaw kag nagsaka sa langit kag indi na madugay magabalik na sa kalibutan sa pagkuha sa aton kag pagdala sa langit. Palakpakan nato na Ginoo. Aryo ang mga tao nagtalambong dito nakabati isang tingog nagsiling sila nagapangdaguob. Ito si bisan pa maghambal ang Dios. Kung hindi kahatagan paghangop, ang imo yang gitawag ya paghangop daguob lang. Kung naghambal ang Ginoo sa sining linog agud maghinulsol ang tao, imo makita hindi maghinulsol tungod kay para sa ila ini nga linog kun lang ni natural lang gini may linog gid. Kung ang Ginoo maghambal makighambal pagi sa bagyo agud nga maghinulsol ang tao nga nagpatuyang sa pagpakasala, kung hindi ang Ginoo maghahatag sing paghangop para sa sini nga mga tao, natural lang ng bagyo, natural lang ng linog. Nga, latob lang na. Ang mga tao nga nagtalambong nakabati isang tingog nagsiling, nagpangdaguob, pero nagsiling ang iban, nagapakighambal sa iya ang anghel. Diyaw mo lang na. Versikulo 30. Dayon. Era? Lain ang interpretasyon. May nag-interpret nga daguob, may nag-interpret nga anghel. Basahon ta. Pero, baskugon ta, pero si Jesus sa ila, ginpabati ato sa Dios, hindi
para sa akon, kundi para sa inyo. Palakpakan na ito na Ginoo. Entonces, siling paligid ni Jesus, hindi ito para sa akon, para to sa inyo. Nga makahangop ka mo. Makabiya ka mo sa inyong kasalanan, makabiya ka mo sa inyong pagpatuyang, makalambot ka mo sa paghinulsol, tugo kay ang inyong nabatian, hindi natutingog sa anghel, hindi natutingog sa dagoob, kundi Diyos na to, para sa inyo. Palakpakan na to na Ginoo sa inyo. Entonces, kung ang Ginoo, imo makita magpakigambal sa aton, imo makita para ni sa aton. Palakpakan na to na Ginoo. Na kinalang panahon na gid nga mamalandong ta. Dayon, mahirap pa rin. Di man nato ni kuha na ikahapit na alas 11 ni. Makadto na lang ta. Ato na lang gitawag nga makadto na ta sa pagpangamuyo. Kasi Apostol Paul sini, way galawag-lahog si Apostol Paul sini. Kaya si Apostol Paul para sa iya, kung ako way malang ko nakita sa ako nabatian, hindi ko kasustinir sa presuhan, hindi ko kasustinir sa gutom, subong sa pag-alagad, hindi ko kasustinir sa pagsunod. Kag sa dason ato ni hisgutan, siling pa ni Apostol Paul, 14 katuig nagligat. Gindala na ko sa Ginoo dito sa paraiso. 14 katuig. Ito sis, kung daloon ka sa paraiso, happy-happy ka na. Pero 14 katuig, way niya gisugid, iya gihimay-himay ni nga eksperyensya. Kaysa dira nga gidala sa paraiso, way man siya nagmalipayon. Grabe mga pagsulay. Grabe man nga kapipitan. Grabe man nga mga pagantos. Ito si hindi niya madali-dali. Pag iko, anri-iko, ang iya eksperyensya. Kundi ang iya nakita, iya na eksperyensya, kag nakita niya, nga din imo makita, hindi lahog-lahog kung magsaka ka sa langit. Damo ang mga tunog. Kag kung ako nakita sa akong pagtuon sina nga ginagmay, si Apostol Paul kumbinsido sa ginhambal na Ginisus, sulod ka mo sa makitid nga puwerta. To kay malisod, kag damo ang mga kabudlayan, pakadto sa kahilwayan nga langit nun, kag yutay lang ang makasarang sa paghimo sini. Pero lapad ang dalan na nagapakadto sa kalaglagan, kagdamo ang nagasubay. Dra na ko nabatyagan ang iya balatyagon. Nga hindi gali. You will not enter heaven sitting with a rocking chairs. Hindi gali magsulod ka sa langit nga wiskan ka lang bendita. Hindi ka lang magsulod ka sa langit nga di kunan ka lang imo makita yam-yaman ka lang sa mga religious word. Hindi gali. Ang pagsulod gali sa langit, amugid ang pagsunod sa isa nga halin sa langit na naog, na patay, gilubong, kag nabanhaw, nga amo ang aton Ginoo. Palakpakan na ito na Ginoo. Makadto kita sa pangamuyo. Ito kay ang aton oras. Aton ni isgutan sa dason. Matindog ta. Hindi ni sincero ni nga pangamuyo. Hindi ni kay si Apostol Paul way galawg-lahog sini. Kakamuni ang nadula sa moderno nga Christianity. Ang moderno nga Christianity, may matahom nga simbahan, may matahom nga mga alawiton, may matahom nga mga programa, pero hindi matahom ang parte sa pagpangamuyo. Tungod kay, in this present moment of time, the modern Christianity is being invaded by the
prayerless promoter of the gospel. Damo sa ara sa pulpito nga nagawali pero way ka pangamuyo. When I was in the world mission, our missionary Brother Tam distributed us sa isa ka booklet, Sermon for the Busy Pastors. Hindi ka na mga budlay, kung may patay, sahon mo ditong partas patay. Thanksgiving, basa ka dito, wali ka. Pero, ikaw nga nagwali, way gidunod. Tukay kay balo ka man, way mo na pangamuyo eh. Ideya man na sa iban nga tao, nga imo ginsunod, in order to sustain the religious activities sa inyo religious group. Pero ini na nga muyo ni, nagsaka na ni sa paraiso. Kagbasahon ta, ang pangamuyo ni Pablo. Baskugon ta, ang pangamuyo ni Pablo. Gani, sang nabatian ko ang parte sa inyo pagtuo kay Ginoong Hesus, kag sa inyo paghigugma sa tanan nga mga katawan sang Dios. Versikulo 16. Dako gid, baskugon ta, dako gid ang akon pagpasalamat sa Dios tungod sa inyo. Palakpakan na to na Ginoo. Yaw mo lang. Wow. Itagali nga diin nagtapi kay Ginoo kay nagbagtuo. Lipay gali si apostol. Nagpasalamat gali si apostol. Tungod sa aton. Dayon kad ginapangamuyuan ko man kamo pirmi. Palakpakan na to na Ginoo. Hindi kamo pirmi diri sa tare. Ang iban sa inyo way gani gatambong tare, pero tanawa inyong ngalan. Ara pirmi. Palakpakan na to na Ginoo. Ang nagkalamatay gani ara pag ipangamuyuan pa ko irisan na way natamahimo sina. Na gipangamuyo nagapangamuyo pirmi. Hallelujah. Dayon anong hambal sa 18? Amo na ni. Ginapangamuyo ko, baskon, ginapangamuyo ko sa Dios sang aton Ginoong Hesukristo ang amay nga makagagahom kag ang Espiritu Santo ang maghatag sa inyo sing kaalam nga masanagan mapasanag sa inyo magpasanag sa inyo sang kamatuoran parte sa Dios. Palakpakan na to na Ginoo. Isa sa gitawag ya, way ko nagsala, isa sa maalam nga tao nga nagbuyong sa bilog nga kalibutan, nagkadto dito sa gitawag ya templo sa Hindu, templo sa Buddhist, simbahan nga dlagko sa gitawag Islam. Kay gusto niya sulbaron ang principle, what is the reason nga may malaot, may evil. Diin ang evil naghalin. Kagdayo nakalambot siya sa Zoroastrian religion. Kag pagsulod niya sa templo sa Zoroastrian, nakita niya ang wala nagakaugdaw nga kalayo nga dinara sa ila altar. Siling ini sigitawag ini nga tawo nagsiling, ano ang kahulugan sini nga kalayo nga nagadabadabad ri sa inyo templo? Abi mo lang siling sa Zoroastrian nga pare, it is the symbol of enlightenment. Nagapati kami nga kaangay sa siga sa kalayo ang kasanagan sa pangunahuna tukay ang hunahuna sa tao madulum ni kakinahanglan masanagan siya agud makamata siya kung ano ang maayo kung ano ang kahamut-anan sa Dios. Siya pusulpul nga muyo sing kaalam kag magpasanag sa inyo sa kamaturan parte sa Dios kama pas kung ta agud nga makilala gininyo siya. Pagpakan na ito na Ginoo. Damo sa mga tao nga di araw sa simbahan, pero nakakilala gid bala na si Ginoo. Nakakilala gid bala ni. Kay even sa mga digitutunan ni Ginoo Hesus, nagsiling si Ginoo, nakilala gid ko ninyo. So way pa siya napatay na mangkot siya mo. Kamu nakakilala gid kamo sa akon. Tiyaw mo lang sabat, ikaw si Jeremias.
Nag-upod na itong mga tao. Kaya nakita na si Jesus nga naghibi mo. Si Jeremias was a crying prophet. Ikaw si Elijah. Kaya ilan nabasahan nga si Elijah magbalik. Kaya masiya mo na ni. Panglingo ang Ginoo. Kadugay ng upod-upod. Kadugay ng upod-upod yun sa, uy, ka mo kakilala sa ako. Liwat na pamangkot, sinugi ko. Si Pedro nagsiling, ikaw ang anak sa Diyos nga buhi. Palakpakan na ito na Ginoo. Anong hambal ni Jesus? Simon bulahan kagid. Kay ini nga kasanagan, kakapahayagan, waay ni naghalin sa kalibutan, waay ni naghalin sa tao. Kung ni naghalin sa akon amay nga adto sa langit, palakpakan na ito na Ginoo. Kung may maintindihan ka, kag ang imo naintindihan, imo nakita, kag nahikap, kag na-experiensyan, bulahan ka kay way na naghalin sa tao, naghalin na sa Dios ang imo na experience. Ito, agud nga makilala gid ninyo siya. 18. Arina, kapila sulita ang word nga masanagan. Baskugon ta, kabay pa nga masanagan niya ang inyo hunahuna. Agod mahibaluan ninyo kung ano gid ang aton ginalauman sa iya nga nagtawag sa aton nga mangin iya mga anak kama. Kag agod mahibaluan man ninyo kung ano kadako kag kaayo sang panalublion nga iya ginpromisa sa iya mga katawan. Plakpakan nato na Ginoo. Nagsunod kasi na base goom-goom ka lang sa imo gitawag ya ba kagway ka kaintindi sin may panalublion ka. Abi mo lang ano sila ni Apostol Peter, ang inyo panalublion nga lagit doon gintipigan ini hindi ni madunot, hindi ni mapanos, gitipigan ni dito sa langit kag naghulat na ni sa inyo sa tion nga igapadayag ini. Palakpakan na to na Ginoo. Hindi ka taga-diri. Agi lang ta diri. Rehearsal lang ni. Ga-rehearse lang ta diri. Rehearsal lang ni ang aton giagyan. Do gitawag lang ni nga bansay-bansay lang ni ang aton pagkasitisin dito sa langit. Palapakan na ito na Ginoo. Pagdayon, ano pa? Mas kugunta, ginapangamuyo kuman nga mahibaluan ninyo ang gahom sang Dios nga hindi matupungan para sa aton nga nagatuo sa iya. Wow. Sila ni Brad Bilyas, kita na kon ang response bala sa Ginoo sa utang kabalaslan nila sa Diyos. Sa dira nga istorya kami nagligad nga si Mana. Brad, kay balo ka bala? Anong hambal sa Deuteronomy? I have given you power to get wealth. Gihatagan ta kamo sing gahom nga makaangkon sa sini nga mga manggan. Kahibalo ka bala nga kung may giuyatan ka karon hindi na manginiimo kung ang Ginoo ay naghatag sina. Isa sa mga ara siya pangunahuna. Kabalo ka bala nga kung nagpabaya ka sa konbensyon pareha sa iban nga diin imo makita may mga kwarta nga diin waay gagasto kay naanugunan siya kwarta. Kay hibalo ka bala nga idi ni maglambot nga panalangin sa imo kag dayon akon ginhambal sa imo ang imo balatian nga naglambot panahon sa tapos ang gitong konbensyon amo to magpatay sa imo. Kay way pundasyon ang Dios nga hatagan ka. Tu kay ang gipangabay sa Dios way nimo gihatag. Malando siya. Dalo maiya pa ino-ino. Kapag
Kabalo bala ka nga ang gihatag sa imo, hindi mo na pag-idalo sa naghatag. Kabalo ka bala nga may problema ang inyong simbahan, may pagkinahanglan ang inyong simbahan, kag ang gihatag sa imo ya, mag-isip ka nga din, hindi na para sa imo, kundi para na sa Ginoo, kag para na sa ikaayo agud pagdala sing mga kalag. Iya gibutang sa iya, giisip-isip ya, nga may 4 sila ka outreaches na. Kag nagka-problema sila, paano nila gawon kag idulong sa simbahan? Agi ko, gahapon, as Bernes sa hapon, ari man yung mga upod na to, nunoy malunaw, Mrs. Malunaw, si Dudong, 2 ka pastor, kag upod-pod si Katkat. Hapit diri, Brad. Hapit diri. Kay mga pita. Siya, Brad, tanawa. Uy, kung kakanugon. Amo na ning bag-o nga service sa simbahan para sa Ginoo. Pagpakan na ito na Ginoo. Kagamiton ko ni. Kagway siya nahadlok ng gisaka dito sa putok-putukan, sa bukid, sa oriental, ang bag-o nga service. Pero kita, gihatagan ta bag-o daw, nahadlok ta nga magamit. Hallelujah. Everybody say, we must be aware about this. Nasabtang may panahon pa ang mga butang nga gipauyat sa aton, gamiton ta na para sa Dios. Pagpakan na ito na gid. Yes. Kagayon anong hambal diri. Hindi matupungan nga para sa aton nga nagatuo sa iya. Ini nga gahom, versikulo 20. Amo man ang iya gingamit sa pagbanaw kag pagpapungko kay Kristo siya tuo dito sa langit. Pagpakan na ito na gid. Sabi mo lang, may mga bag-o karon nga revelation nga ako nagpati, hindi na kay gitawag ya nga tikal-tikal, hindi na mga fake news. Ining mga naguluwa nga magitog unseen spiritual cities. Naglantaw ko gabi sa gitog isa ka driver nga nagsiling, way ko gatinikal. Hindi ni kay sugid-sugid. Halin ko sa gitawag yakon, halin ko dito sa gitawag ya Manila. Nagkarga ko mga bakal kag mga simento, kag natingala ko nga ang direction diri sa Samar. Kag dayon ang gitawag ang guide nga diin nagkuan sa akon nga ang diri sa mga kalasangan kami nag-abot. Nga hindi man ni syudad sa Tacloban, hindi man ni syudad sa gitawag ya sa Samar, nano man ni. Kag dayon dira may nagsugat siya nga flashlight nga di ni imo makita gidala siya kagulpi na lang nga gitawag nagliwat ang palibot nga perti gali kadlagko nga mga balay. Pagdayon, pagkatapos natulugan siya, igo na di parahan siya, daan na po siya sa kalibunan. Pagdayon, way nakarga nga siminto kag mga bakal. Pag nagsiling siya, may syudad nga hindi makita nga iyan as panulay. Pero ako nagapati. Ining katapusan sa kapanahonan, maguluwa na, pero patihan tagid nga labaw ang Ginoo sa tanan sa ila sa sini nga kalibutan. Pagpagkan na ito na